Ang pinakamasakit talaga na mararanasan mo is mawalan ng mahal sa buhay sa habang nandito ka sa abroad. I'm Komi, taga Pampanga po ako. Ako naman po ay nandito ngayon sa Saudi Arabia, sa florist nga po. Lumaki kasi kami magkakapatid na mahirap talaga kami. Nakikita kasi namin yung struggles ng family ko, ng father ko. Tapos yung father ko nga nandito rin din sa abroad, no. Mga mahigit 6 years din po siyang nag-work dito sa Saudi Arabia. As a electrician po. Napagdesisyonan ko na mag-abroad na lang din. Kahit na nagtatrabaho ako nun sa Pilipinas, hindi sapat yung kinikita ko. Kasi nagtatrabaho ko nun sa mga restaurants, mga ganon, sa factory. Nag-factory din ako sa Pilipinas. E di sabi ko parang hindi ko mahanap yung gusto kong work. Gagawin natin na flowers. Abay, syempre maglalagay tayo ng red roses. Cause red means love. Nung nakita ko tong hiring na to sa isang agency, grinab ko na siya. Actually dati nag-abroad na ako pero hindi ako matanggap-tanggap. Kumbaga nag-abroad ako, waiter, mga T-boy, mga ganun. Pero hindi ako matanggap-tanggap, hindi matuloy-tuloy as to the point na na-scam pa ako noon sa mga agency. Tapos nagsasara, tapos hindi na namin makuha yung pera, mga ganun yung mga kwento nun. Nung nakita ko yung hiring na to, hindi pa siya florist. Nakita ko to as a wedding decorator talaga. 3 PM, na-interview ako, then 1 hour, napasa na agad ako. Tapos kinabukasan, nung hapon na hinihingi na rin yung passport ko, yung lahat ng mga details ko. Pagdating ko dito, magiging florist pala ako. Kumbaga, dito na lang din ako natuto. Tinuruan ako ng mga kasama kong Pilipino. Buti na lang, yung mga kasama kong Pilipino dito, napakagagaling at saka talagang tinuruan ako. Nagbayanihan talaga kami. Madali na sa akin kasi nandun yung creative side ko and everyday, na-express ko yung sarili ko through work. Kaya parang nahanap ko na yung dream job ko. Actually, ito yung pinaka-dream job ko na sabi ko, ito na. Kasi magtatagal, parang feeling ko nagtatagal kahit na nung una, medyo mababa yung sahod, pero ang saya kasing gumawa ng flower arrangement. Diba? Tapos na ang ating bouquet at naghahari muna na ang ating customer. Yun. Ang pagpo-florist kasi, parang nagbibigay ka ng ligaya nagbibigay ka ng happiness. Kasi ang ginagawa mo is regalo. Nagiging part ako ng kasiyahan nila pag binibigay nila yung flower arrangement na ginagawa ko. Kaya, every time na gagawa ko ng flower arrangement, I make it sure na magugustuhan talaga ng customer ko kasi ibibigay nila yun sa taong mahal nila eh. So for today's video, ay meron na naman tayong tutulungan na customer para mapamura ang kanyang arrangement. Nung umuwi po kasi ako ng Pilipinas, content creator na po yung kapatid ko nga, yung si Fuji ko po. Nakikita ko kasi, okay naman siya, parang ganun. So sabi ko parang gusto ko din mag-vlog, sabi ko ganyan. So sabi ng kapatid ko na, i-videohan mo yung ginagawa mo, sabi niya ganun. O nga, sabi ko ganyan. So, nung pagbalik ko, trinay ko nga siya. So, pagpapatong-patungin lang natin siya, tapos lagyan ulit ng scotch tape. Hindi lang pala yun yung purpose ko na tumaas yung engagement or maging sikat ka. Hindi pala yun yung purpose ng pagiging content creator. Para sa akin, ang pagiging content creator pala is to inspire yung iba. Simula po nung nag-content creator ako, buti na lang talaga, yung amo ko talaga, very maluwag siya sa mga ganito. Minsan, kinukuha na nila akong host pa sa mga birthday party nila kasi nga, masaya daw akong kasama. Actually po ako, 12 years na ako ngayon eh. So, nung una kasi, medyo malit pa yung sahod ko. And dun sa span of 5 years, natulungan ko yung parents ko in terms of, syempre, pagbabayad ng utang namin. Syempre, kahit papaano nakakapagbigay ako sa family ko. And then, nasa estado na ako na nakapagpa-renovate na kami ng bahay. Nabigyan ko na sila ng magandang matutuluyan. Gusto ko, kung ako, masaya yung life ko dito, dapat maginhawa din yung buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. In terms of investment naman po, di naman po sa pagmamalaki, parang nabigyan ko na rin po ng business yung nanay ko na paupahan. Yung dati po namin bahay, kinonvert po namin siyang paupahan. Tapos every 2 years umuwi na ako noon. Unfortunately, yung pangalawang uwi ko, umuwi ako kasi namatay yung father ko noon. Kasi, ayun, bali na-aksidente nga siya, hindi namin inaasahan. Tapos parang, syempre devastated kami. Bilang isang OFW, ang pinakamasakit talaga na mararanasan mo is mawalan ng mahal sa buhay habang nandito ka sa abroad. Gumuho talaga yung life ko noon, parang yung purpose ko bilang isang OFW nung nawala yung father ko, parang nawalan ng saysay. Parang inano ko yung sarili ko na, kailangan mong kumalma kasi
ikaw na yung padre de pamilya ngayon. Marami pong mga factors na nagiging dahilan na gusto mo nang gumip up minsan sa life, lalo na sa trabaho mo. Kasi hindi ko na i-sugarcoat. Minsan mayroong mga customer talaga na talagang mauubos talaga yung pasensya mo. So, minsan naisip ko parang worth it pa ba to na minsan napapagalitan ka or ginawa mo naman best mo pero hindi nagustuhan ng customer mo yung arrangement na ginawa mo, or minsan sa mga katrabaho hindi kayo nagkakaunawaan, or minsan yung amo mo hindi kayo nagkakaunawaan. Yung pinakamabigat talaga sa akin yung ayun nga, malayo ka sa pamilya mo. Pag may mga okasyon, wala ka doon sa bahay. Para sa akin, ito yung pinaka-curse talaga ng pagiging isang OFW, yung mapalayo ka talaga sa pamilya mo. And at the same time, kahit papaano, iniisip mo kasi yung may provide mo sa pamilya mo, kaya kailangan mo magtiis. Sa mundo po ngayon ng puro negativity, lahat po abala, tapos lahat po magkakalayo, wala kasing halaga po yung pakiramdam ng pagiging buo. Yung pagdama ng init ng tahanan at pagsasama-sama sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Ako po si Komi, and I am a proud global Pinoy.